Hello at welcome dito sa bagong-bagong programa na She-Share Ko Lang. Ang She-Share Ko Lang ay isang programang para sa mga girls. Pero pwede na rin sumama yung mga mami at saka yung ibang mga kababayan may interes na makinig tungkol sa mga usaping pangkalusugan, lalo na sa reproductive health. Ako si Judy Villar, isa ako sa mga magiging host ng programa ito. At syempre, hindi lang pwede nag-iisa, magkakaroon tayo ng maraming maraming mga bisita pa sa mga susunod na araw. Ito ay isang lingguhang programa kung saan pwede kayong ah, mag-suggest din ng mga topics na gusto niyo pag-usapan. Alam ko na marami naman siyempre tayo mga kaibigan, pero maganda pa rin minsan na merong ah, makukuhanan ng informasyon, kumbaga, na may kinalaman sa mga bagay minsan na sinasabi nga ng mga kabataan na maselan daw. Pero ano nga ba yung maselan? Ano nga ba ang pwede at hindi pwedeng pag-usapan? Lalo na pag may patungkol sa kalusugan at mga pangarap ng mga girls. So, layunin ng programa ito na maging isang venue o isang platform para kung kayo ay may tanong na hindi niyo masabi o may mga suggestions kayo o mga karanasan na gustong i-share para magkatulong-tulungan ang mga kabataan kababaihan para ma-achieve ang kanilang dreams. Ito yung programa na yon. Ito ay pinangungunahan din ng Democratic Socialist Women of the Philippines. Isa itong organisasyon na ipinaglalaban ang karapatan ng mga kababaihan for the last 36 years. So baka yung iba sa inyo, nanay nyo na yon, di ba? At syempre, hindi rin mangyayari ito kung wala ang suporta ng Organon Philippines, isang kumpanya na nagsusulong naman ng mga health products para sa ganoon ay mas maging malusog, partikular ang mga kababaihan. So, yan ang ating siguro nga panimula. Ang tamang-tama ang ating unang topic para sa araw nito. Ang title natin ay Bastos ba? Okay, kung saan makakapanayam natin ang isang kabataan na isa siyang teen mom na una siyang nagka-baby nung siya ay 14 at tignan natin kung anong kanyang mga opinion kung ano nga ba ang karanasan ng mga kabataan at kung pinag-uusapan ba ang sex. At kung pinag-uusapan man, ito ba ay nakakatulong o hindi. So, samahan nyo kami sa araw na ito at sana'y makasama na namin kayo sa mga susunod pang araw. So, eto na. Let's go! Hello, Mai. Kumusta ka? Ayos lang naman po. Hello din po. Mm-mm. Tutuwa ako at nakasama ka namin ngayon. So, medyo napakilala na kita kanina. Ah, kaya simulan na natin ang kwentuhan. Okay? So, sabi ko kanina, di ba, ang topic natin para sa araw na to ay gusto namin po yung opinion nyo kung sa tingin nyo ba, bastos nga ba na pag-usapan ng mga kabataan ng sex o kailangan ba talaga natin to? Okay. So ikaw, matanong kita, nung bata ka pa, kailan mo unang dinig yung tungkol sa sex? Ah, nung 10 years old po ako, unang narinig ko po yung sex dahil po sa usapan ng matanda, sa sa pag-uusap po nila, lalo na po sa asaran, ganun. Parang nadada yung asaran po nila, may meaning po yun about sa sex. Dun ko po unang narinig yung sex. Naintindihan mo ba kung ano yung pinag-uusapan nila? O ano yung naging pakiramdam mo kung hindi mo man naintindihan yung sinasabi nila? Hindi ko po naintindihan, pero naku-curious po ako nung time na po yun. Naaalala mo ba kung ano yung mga sinasabi nila? Hindi, yung iba po, katulad po ng magpakikipagtalik, ganun po yung sex po kasi dati, ang akala ko po, kasama naman po dun yung kiss, ganun po. Mm. Yung masiselang bahagi nga hawakan, ganun po.
Mm. Tapos kayo mga magkakaklase, siyempre kung nadidinig mo siguro yung ibang mga kaklase mo, nadidinig din ba nila at napag-uusapan ba niyo sa eskwela pag kayo-kayo lang? Hindi po, wala po kasi time na ganun yung usapan po namin. Lagi pong mga ano eh, mga about po talaga sa amin. Nung mga 10 years old ka, nung pag medyo tumanda ka na, nung nag-high school ka na, halimbawa, nagsimula na bang napag-uusapan na ba ng mga kaklase o nadidinig mo ba o kayo mismo, mga kaibigan mo, yun tungkol sa sex? Opo, napag-uusapan na din po. Katulad nga po ng asaran, ganun. Mga bastos na asaran, kwentuhan na bastos. Data topic po namin yung about sa sex po na ganun. Hmm. Kung hihiwalay natin, no? Ano kadalasan yung sinasabi ng mga yung mga kaklase mo tungkol kung ang babae yung nakikipag-sex at kapag lalaki naman yung nakikipag-sex, may kaibahan ba? Opo. Minsan po sinasabi nila kapag nag-uusap-usap kami, yung lalaki daw po unang tinitigasan, ganun po. Ayun po yung mga naririnig ko. Nasasabi ko din po kasi nga po kami magkakausap, magkakaklase. Yun, nagkakaasaran po na kayo unang tinitigisan, ganun. Tapos yung mga babae, pabebe po. Tapos gusto naman, ganun po. So, kumbaga, meron ng curiosity nating masasabi tungkol sa sex dun sa ganong edad. Opo. Na, meron ba kayong meron ba kayong iba bukod dun sa asaran kasi obviously sa kwento mo parang ano lang puro mga yun nga yung sinasabi mo parang mga pakiramdam lang o kaya haka-haka ng mga bata. Ah, meron ba kayong pinag-uusapan ba ng mas formal ito halimbawa sa loob ng school? About po sa boyfriend, ganun po. Lalo na po nung nagka-baby po ako. Mm. Nagtatanong po sila sa akin kung ano daw pong ginawa namin, ganun. May mga times po na ganun yung ginagawa nila. Tapos, kung nagsama na daw po ba kami, kung ano daw po nangyari, ayun po yung mga tanong nila sa akin. Mm. Nabuntis ka, ilang taong ka nga nun? 14 po. Wow. Nung 14 ka, nung bago ka nabuntis, ah, ano na yung alam mo sa sex? At pinaplano ba yung pagbubuntis mo na yon? Ang akala ko po kasi sa sex una, ano lang po, parang hindi naman po ako magbubuntis. Parang feel ko lang po, ano namin, parang ano lang po ng damdamin namin, bugso ng damdamin, ganun po. Pero hindi ko po inakalang mabubuntis ako. Pero po, yung papa po ng baby ko, may, may plano na po siya na ganun. Kasi po nagsasama na kami. Mm. Ibig mo sabihin may plano na siya talaga na mabuntis ka. Opo, Nabubuntis ka niya. Pero hindi mo alam na mabubuntis ka. hindi po. Dahil matagal po kami nagsama bago po ako nabuntis. So ibig mo sabihin, may nangyayari na sa inyo, pero hindi ka naman nabubuntis, kaya hindi mo akalain. Tama ba Opo, na mabubuntis ka? opo. Pero alam mo na dahil nagtatali ka, may posibilidad na mabuntis ka. Opo, alam ko po. Pero wala kayong, anong naisip mo, hindi ka ba nakapag-isip na baka meron akong kailangan gawin o yung boyfriend mo na may kailangan gamitin para hindi kayo mabuntis? Isang beses po, gumamit. Pero di, Anong ginamit nyo? Curious lang kung pwedeng sabihin. ano po, kondo. Condom. Ba't hindi na kayo nag-condom ulit? Hindi ko po alam. Ah, Kanya po. okay. Ikaw, nag-isip ka ba na meron kang gamitin na contraceptive, halimbawa, para hindi ka mabuntis? Wala po. Mm. Okay. Nung nabuntis ka, ah, ano yung uno mong ginawa nung nalaman mo na nabuntis ka? Hindi po ako umuwi sa bahay. Then yung pag sabi ko po sa mama ko, hindi personal po. Tapos nung nagkalakas loob na po ako, dahil po nag-chat ng mama ko ng umuwi, nakituloy po ako sa friend ko. Mm. Nag-chat na po si mama na umuwi na daw po ako ganun. Doon ko na po sinabi. Tapos hanggang sa
kasama ko na po yung ex-boyfriend ko, yung papa po ng baby ko. Pumunta po kami sa bahay, dalawa po kaming kinausap ni mama. Anong sabi ni mama mo sa inyo? Kung pwede naman, hindi, wala naman na pong magagawa, pagpatuloy na lang po, pero wag daw po kakalimutan na mag-aaral pa po. So ano yung, kayo naman dalawa, ano ba sinabi sa kanya? O nalaman na lang ba niya? Paano ba yun? Ano po, nung sinabi ko po sa kanya na hindi na po ako dinadatnan, mga ilang buwan na po, nag-ano na po kami na mag-test po ng pregnancy test. Tapos, ano po, magkasama po kami noon nung tinest ko po yun. Ayun po, siya po mismo nakakita na nagdalawang guhit po yung ano. An anong ginawa niya nung nalaman mo? Umiyak po ako, umiyak din po siya kasi po may takot pa po. Mm. Parehas po kami. Ano ang kinatakot mo at ano ang kinatakot niya? Ang kinatakot ko po dahil nga po, kasi po yung papa ko po, suportado lang po ako. Tapos, yung kinatakot ko po, baka magalit sila, si mama at si papa. Baka hindi na po ako tulungan, ganon. Sa financial ko po kasi nag-aaral pa po ako. Ang kinatakot ko rin po, may stop nga po ako sa pag-aaral, mas lalong magagalit si papa. Di ko po alam kung anong kinatakot niya kasi parang wala naman pong plan sa buhay. Bakit mo sinabing parang hindi ba niya na-realize yung responsibilidad niya dun sa magiging anak niyo? Bakit mo nasabing parang wala naman sa kanya yon? Ano po, nung una po kasi parang okay-okay naman po siya. Masipag Mm. naman po siya sa trabaho. Pero po nung nanganak na po ako, nung buntis po ako, nagsasama kami. Masipag naman po siya magbigay ng pera, ganun po. Kapag nagkakapera po siya, abot agad sa akin. Pero nung nagkaanak po ako, hindi na po niya maiwasan yung mambabae po, ganun. Mm. Ilang taon ba ang diferensya niyong dalawa? Pero lang po ata o dalawa po. Mm. Tapos, unang mo ba siyang boyfriend? Meron pa pong unang boyfriend nung bata. Opo. Parang siya po yung nakasama ko lang talaga po ng matagal. Pero may mga parang papi-papi love po dati. O yung crush-crush ko. Ilang taon ka noon ka nagka-boyfriend? Kahit yung mga puppy love lang, gano'n. 13 po ata. So hindi naman kalayuan doon sa naging mas seryoso mong boyfriend, itong boyfriend mo nga ito. Ano sa tingin mo ang naging kakaiba, tingin sa iyo ng mga tao, ng mga kaibigan mo, nung bago ka nabuntis at nung nabuntis ka na at nagkaroon ka na ng anak? May pagkakaiba ba o ganun pa rin? Meron po. Lalo na po sa mga taong nakapaligid sa akin. Katulad po ni Mama, ang nakikita ko pong nag-iba sa kanya yung kapag lalabas po ako, sabi niya agad na, parang wala kang anak, ganun po. Ang mga kaibigan ko naman po, minsan hindi na po ako nayayaya sa labas dahil nga po alam nilang may anak na po ako. Samantalang dati po kapag may mga gala-gala po na nasasabihan agad nila ako, nachichat agad nila ako na, be, tara, labas, ganun, ganun po. Ayun po yung mga pinagkaiba na nakikita ko po sa ngayon. Ano pa yung nami-miss mo na ginagawa mo dati nung wala ka pang baby? Ano lang, pagala-gala po, wala pong pakialam sa buhay, parang kung ano pong gusto kong gawin, gagawin ko po talaga kahit di ko po napag-iisipan. Ganun po. Mm. Pero ngayon may baby ka naman, ano naman yung sa tingin mo, na-enjoy mo naman bilang Na-enjoy ko naman po yung pag-aalaga po, yung yung dalawa lang po kaming magbabanding, maghaharutan po kami dahil po yung baby ko malaki na. Ayun po, na-enjoy ko naman po. Okay naman po. so anong masasabi natin parang pinakamasaya para sa iyo bilang nanay yung pagbabanding niyo ng anak, ganun, ng Opo, anak mo. opo. Lalo na po pag uuwi po ako ng school, siya po yung sasalubong sa akin, magbe-bless po, magkikis, ganun po. Kaya mas okay na po din na nalayo ako sa barkada, ganun po.
Bakit naman? Pero sabi mo, namimiss mo naman yung barkada mo, di ba? Opo, nami-miss ko nga po, pero siguro po, ayun din yung way, kaya po nagka-baby ako ng maaga. Dahil po kasi dati, kung san-san po talaga ako nakakapunta, parang iniikot ko na po yung buong Pilipinas. Sa sobrang gala ko po, napapatag ko na yung kalsada. Mm. Pero sa tingin mo ba masama yung maglakwatsa kasi nasa edad naman talaga ng discovery yun, di ba? Kasi kung wala ka namang baby pa, sa tingin mo ba na hindi hindi tama na maglakwatsa ka? Bakit naisip mo na siguro way na rin yun para mapatigil ka ng paglalakwatsa kung na-enjoy mo naman ang paglalakwatsa? Ano po, kasi po sa panahon po ngayon, delikado na po sobre. Yung tipon po kahit gaano ka po ka presentable sa sarili mo, may mga tao pa rin pong may masamang balak sa'yo. Katulad po yung mga nababalitaan po, ganun, na mga babaeng nawawala, ganun po. Kaya po mas okay na po sa akin na, nag-stay po ako sa bahay. Mm. Okay. Ano yung sa tingin mo, kasi sabi mo kanina, di ba, hindi ka nakakalabas, ganyan, pero medyo na-enjoy mo na rin yun. Pero ano pang klaseng mga suporta ang tingin mo na kailangan ng mga batang ina tulad mo? Ano po, financial po. Tsaka magagamit po sa araw-araw, ganun po. Mm. Ayun lang. Pero para sa sarili mo, kasi alam ko meron ka ring pangarap, di ba? Sabi mo sa akin dati nung nag-usap tayo, gusto mong makapagtapos ang top dream mo, maging lawyer. At ang plan B mo ay maging police. Yes po. Okay. So, sa tingin mo, ano yung mga kailangan mong tulong para magawa mo pa rin yung mga bagay na yon? Yung pakikipag, yung pakikipag-isa po sa sarili ko. Yung tutulungan ko po yung sarili ko para po matupad ko yung pangarap. Katulad po yung kailangan ko din pong tulong kay si mama. Kailangan ko din po siya sa araw-araw dahil po minsan siya po, pagpapasok po ako, siya po yung nag-aalaga sa baby ko, ganun po. Siya po yung gumagabay sa baby ko. Pag uuwi po ako, dun ko lang po nababantayan yung baby ko. Aside from your family, meron ka pa bang ibang suporta o programa na tumutulong na nakukuha naman ng suporta bilang young mom? Wala po. Okay. Halimbawa, yung mga natal, yung dati, okay, yung mga sa sa health mo, halimbawa, or sa baby mo, may nakukuha ba kayong assistance doon? Wala, Talaga? Eh, yung sa mga health center, pag pupunta kayo doon, may bayad ba yun? wala po. Ano lang po, parang donate lang po. Sa tingin mo, no, doon sa mga naging karanasan mo, kasi nga, sabi mo kanina na parang, nung bata ka, wala kang pakialam, layas ka lang, gano'n. Opo. Tapos hindi mo rin alam na alam mo na pwede ka mabuntis, pero hindi pa rin, parang, sige lang, nag-try ka pa rin. Sa anong edad mo sa anong edad mo sa palagay, ah, gusto mong magkaroon ng baby? At bakit? Yeah. I think po, sa edad ko po na gustong magkaroon ng baby, 25 po. Dahil po, bukod po sa alam kong makakapagtapos po ako, makakamit ko yung dream ko, magkakaroon din po ako ng magandang trabaho para po may pantustos na maayos sa magiging anak ko po. Sa palagay mo ba, kung nagkaroon halimbawa kayo ng mga pag-uusap na hindi yung sinasabi mo tulad kanina, yung parang yung mga bastos na usapan pag pinag-uusapan sex, sa palagay mo mahalaga na magkaroon ng yung mas seryosong usapan tungkol sa sex? Makakatulong kaya yon sa tingin mo sa pagpaplano ng mga lalo ng mga kabataang babae ng kanilang pagbubuntis? Yes po, sa tingin ko po, makakatulong po yun. Lalo na po sa katawan, yung pagbibigay ng, ang tawag dito, ng parang protection po sa katawan natin. Yung kung ano pong dapat gawin, kung ano pong pwedeng hawakan sa hindi, ayun po yung mga nakakatulong po na pag-uusapan po about sa sex. Matututo din po tayo kung paano po pangalagaan yung katawan natin. Ano yung
alam mo o nabalitaan mo na pinakamaaga na nagsisimula na mag-explore ng pakikipag-sex yung mga bata? Sa ngayon po kasi, mga ano ko po, na, na-encounter ko po ng mga kaibigan ko, edad po nila 16 to 17 po pataas. Ganun pong edad yung mga na-encounter ko pong kaibigan na gusto, gusto nilang sumubok. May friend din po akong gano'n, nagtatanong po sa akin about sa ganun. Kasi nga po ako may karanasan na po dahil po sa baby po. Ganun. Hmm. Eh, yung mga mas bata, yung mga nababa. Kasi ikaw, medyo mas bata ko doon sa sinasabi mo mga 16, 17 eh. Nung bang panahon na ah, naging curious ka din at sumusubok ka, may mga alam ka bang mga bata o nag-uusap ba kayo na, uy, nasubukan mo na ba to? Ganyan. Kayo ba nag-uusap kayo? May mga kaklase ka bang alam mo o kaibigan, kapitbahay na nagsisimula na rin maging curious sa sex nung edad mo ngayon? Opo, meron po. May mga times po na gano'n. Nagtatanong po na, uy, ganun, katulad nga po ng sinabi niyo, uy, nasubukan mo na yung pakikipag-sex. Ano Mm. nangyari? Paano niyo ginawa? Ganun po. Mm. At kadalasan, ano yung mga sinasabi nila? Ito bang mga batang to, ah, yung boyfriend ba nila, mga kaklase rin nyo? Kasali ba sila sa usapan? Hindi po. Puro babae lang. Kung Ah, magta-topic man po kami ng about sa sex po, hindi po kasama yung lalaki. Kasi po, uncomfortable po. mm, mm. Bakit uncomfortable? Parang hindi po kami sanay na mag-uusap po kami ng bastos o about sa sex po. Kung ano po, kung kasama sila, parang hindi ano ba ito? Ang tawag nito? Parang maaano po kami. Ma, uh, a-attract ata yun, ganun. Mm. Okay. So, parang ang sinasabi mo, baka ah, hindi kayo komportabling kasama sila kasi Opo, parang, parang hinihikayat mo sila na makipag-sex pag nagsasalita kayo tungkol sa sex. opo, Parang, parang nagpaparamdam ka. Ganon ba? opo, Mm. yes po. Yung mga, curious lang ako, yung mga batang lalaki, halimbawa, sa school nyo, eh, syempre nagkaroon ka na ng anak. Mm, meron ka bang experience na parang meron silang hindi magandang sinasabi sa'yo, na hindi naman nila sinasabi sa'yo dati na wala ka pang baby? Ano po, yung about po sa hindi ka na virgin, ganun po. Pero po para sa akin, natural naman po na yun kasi po may nailawas na po naman ako sa akin. May nalabas naman na po ako sa sinapupunan ko. Kaya po, dati po, nung una pong labas ng baby ko, tapos may naririnig po ako na gano'n, di ka na virgin, ganun po. Parang nasasaktan po ako. Pero po nung time na pumasok po sa isip ko na ba't po ako masasaktan, eh meron na nga po akong nailabas. Ayun po, pumasok po sa isip ko na ganun. Kaya sabi ko po, ahayaan ko na lang po sila kasi minsan po hindi po maiiwasan na ganun po yung asar, yung, yung tukso po. Mm. Bakit tinutukso nila na hindi ka virgin? Sa tingin mo ba, importante pa sa kanila yon o sa ibang, kahit sa mga batang bayan at saka sa mga batang lalaki na nakakasalamuha mo, kinoconsider pa ba na importante pa ba ang pagiging virgin sa panahon ngayon? Opo, sa panahon po kasi ngayon kapag nakita ka nilang may boyfriend o kinakasama, maling-mali na po yung tingin nila sa'yo. Parang tinatapak-tapakan na po yung ano mo eh. Lalait-laitin ka po, ganun. May masasabi po talaga sa'yo. Mm. Ang tingin mo doon? Ano sa tingin mo yung pinakamahalagang dapat siguro malaman ng mga tao tungkol sa mga batang ina? Hmm. Ang pinakamahalaga po dapat malaman, hindi naman po nagtatapos ang pangarap sa pagiging batang ina po. Makakamit naman po namin yun kapag nagkaroon na po kami ng magandang desisyon. At saka po na maayos na, ayun nga po, maayos na desisyon. Hindi naman po magtatapos yun sa pagiging batang ina. Kaya pa rin naman po namin yung nagagawa nila.
Hindi lang po hindi lang po namin magagawa ng mabilisan pero po darating din po kami doon. Ayun. Ang ganda-ganda ng sinabi mo, Mai. Eh, parang naman doon sa mga batang babae na nagsisimula pa lang maging curious kamukha mo nung 14 ka. Curious sila na makipag-sex. Ano naman ang pwede mong sabihin sa kanila kung tatanungin kanila na, Ate Mai, parang gusto ko na makipag-sex. Hmm. Ano bang dapat kong gawin o tama ba tong desisyon na to? Anong tingin mo? Ang ipapayo ko lang po sa kanila, ano po, huwag magmadali. Isipin po yung magiging desisyon. Huwag po agad-agad magpapadala sa bugso ng damdamin. Dahil po hindi po mahirap, ay di po madali ang buhay, lalo na po sa panahon ngayon na kapag wala ka pong napag-aralan o wala ka pong natapos, hindi po magandang trabaho yung makakamit mo. Hindi po magandang trabaho yung mapapasukan mo. Ganun. Okay. Ayun. Maraming maraming salamat. Actually, ang yaman-yaman ng shinare mo at saka sigurado ako na maraming matutuwa at mapapaisip dun sa mga sinabi mo. At ang gusto ko rin dun sa sinabi mo yung hindi nagtatapos kasi nga sabi mo nga 'di ba, nagbibigay rin sa'yo ng inspirasyon yung baby mo, nagbibigay siya ng happiness sa'yo. ah, May mga kailangan tayong tulong, pero yun nga na ikaw mismo, sinabi mo na nagsaserve na hindi natatapos ang buhay doon. Kumbaga, it's just another step, it's just another chapter sa buhay mo. Maraming maraming salamat, Mais, pagbibigay mo ng oras at panahon at lalong-lalo na sa kwento mo. Thank you. Thank, thank you po. Maraming salamat din po. At ayan na nga, mga friends na nakikinig dyan, mga ka-fish share. Nadinig natin ang maikling pagkukwento ni Mai tungkol sa kanya experience bilang isang teen mom sa edad na 14. Okay, ang gustong-gusto ko talaga na nasabi ko na rin kanina sa kanya ay yung kanyang sinabi na napakahalaga na alam niya na hindi pa nagtatapos doon. Sabi nga niya, medyo matatagalan lang siguro, pero yung pangarap niya, nandun pa rin, hindi nawawalan. Kaya siguro para doon sa ibang mga kabataan din, na kung sila man ay buntis, no, sa maagang edad, bilang isang minor, huwag kayong mag-alala kasi kailangan tibayan ng loob. Of course, makakuha din sana ng suporta at para dun sa mga mami naman na nakikinig, sana masuportahan natin yung mga kabataan natin, yung mga local government din, para sa ganun, makakuha din sila nung kanilang kinakailangan para makahabol sila dun sa kanilang mga dreams na ah, naisip or napagplanuhan na bago man sila naging mami. Maganda rin napakaganda ng sinabi ni Mai kanina tungkol sa pangangailangan ng pag-uusap tungkol sa katawan para maunawaan ng mga kababaihan at mga kabataan lalo na yung karapatan sa kanilang katawan na alam nila kung ano yung tama at hindi tama, kung dapat bang pabayaan o hindi dahil kadalasan tinuturuan lang tayo na makinig, di ba? Kung ano yung sinasabi ng matatanda. Pero maganda rin na mula sa pagkabata ay may um, kaalaman na tungkol dun sa karapatan din, baga sa katawan at sa iba pang mga aspeto ng buhay. Okay. Um, yung sinabi niya na bagamat okay siya, na 14 years old siya ngayon, na 14 siya nung nabuntis at may baby na siya, na magto 2 years old sa ngayon, ah, kung babalikan niya, ang sabi nga niya, siguro gusto niya mga 25 na. Maraming mga kabataan kaming nakausap sa mga proyekto na nagawa na namin para sa mga girls na ganito yung sinasabi nila. Yung iba nga mas matanda pa. Ah, Kumbaga siguro ibang maturity no na napabilis ang pagtanda ng mga bata na nagkaroon ng anak dahil nga sa responsibilidad. Tulad halimbawa nung sabi nga niya, di ba, papapatag na daw niya siguro yung simento dahil sa type na type talaga niya na maglakwat siya. Pero ngayon, kahit yung mga kaibigan niya,
Hindi na siya nayayaya kasi nga naiisip nila siguro may baby. Pero siguro kung kayo yung may kaibigan ng may baby na, sabi nga niya, namimiss niya, no? Baka naman maganda rin na minsan nayayaya rin natin para sa ganon. Hindi naman yung masyadong ma-miss out din. Kasi pwede naman sigurong planuhin yon para makasama rin siya at hindi natin sila makalimutan. Okay. Yung sinabi rin niya tungkol sa virginity, interesting na nung una siguro parang ginagamit sa kanya yon, pero nung napag-isip-isipan din niya na ano namang masama kung hindi na ako virgin, may baby naman talaga ako. So, hindi na masyadong mabigat yon. Isa rin yan sa mga susunod na magiging topic natin na ano nga ba yung virginity at saan ba nagsimula yan. So, hintayin niyo yon sa mga susunod nating episode. So ngayon siguro yun ang ating una at sana sa mga susunod na episodes marami tayong interesting topics na pag-uusapan tungkol sa pagbubuntis, pagbo-boyfriend, ah, at iba pang mga topics na minsan binubulong mo lang natin sa tabi. Sana makasama namin kayo. Like, share, subscribe dito sa ating channel at doon din sa Facebook page natin na She Share Ka Lang. Hanapin nyo, kasama natin dyan si Best She, yung ating curly hair girl dyan, ah, para sa mga masaya, interesting, at mga kapanapanabik na topics. Maraming salamat and see you again next week. Bye!